Directly ni BBM, arrest Bato at all cost. I don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, baka meron. Hindi ko alam na meron palang. Ay! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok. Pumutok na. Ha? Saan galing yung putok? Galing loob. Wala naman sa hanay ng mga sundalo eh. Ang mga kapulisan, tignan nyo, nandito sa gilid. Ibig sabihin, nakita nila yun doon at pumutok na. Oh my God! Dalawa. Ayan, Mag-ingat kayo. Daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Nagtatakpan o dinedelay, gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupo, nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na hindi nangangahulugan na hindi maaring mag-issue ng PRO habang yung mga time periods na yon ay umaandar. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, eto na ho. Todo tanggi na ho. Itong si Director. Hindi daw po siya, o wala naman daw po instruction at wala daw hong tauhan. Wala siyang mga tauhan doon sa Senate. Yan na ho ang kanyang pagtanggi. Wala naman daw ho instruction sa kanya para pumunta roon ang kanyang mga tauhan. Alamin natin. At ito kahapon, talagang kahapon ng mga gabi, sa kasagsagan ho ng usapin, patungkol dito sa pag-aresto kay Senador Bato, nagkaroon ho ng hindi magandang bagay o hindi magandang pangyayari na nauwi sa pagpapaputok. Ayan ang alamin natin. At syempre, andyan lang po yung join button sa baba. Kung gusto mong sumali sa ating komunidad, isang like, isang share, samahan mo subscribe. All goods na po tayo dyan. At doon sa shoutout segment natin, tapusin mo ang ating video. At baka ma-shoutout ka, isa ka na sa ma-shoutout natin. Simulan natin dito. Rumekta na tayo dito sa pagtanggi. Hindi ho. Ito talagang pinagdidiinan ho ni Director na wala ho siyang kinalaman at wala siyang tao dyan sa Senate. Ang tanong, sino ho ba ang nag-utos? Dahil meron lumalabas na video si Ate Amy, matindi ho. Ang video na yon. Inutos daw di umano ng kanyang kapatid na arestuhin itong si Senador Bato. Bahala na kung sino raw ang yun ang sabi sa video. Kaya kayo na ho ang tumapos sa video. Sir, naka-live ka sir sa ANC. I want to, Sige, go ahead. Sige, sir. I want you to see. Dito kami ngayon, we are here in Sequoia Hotel. Sequoia? Ito, dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship dahil planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo, stand down. Yun. Doon na tayo. Doon na kayo mapapatanong sa sarili nyo, sino ang nag-order? Meron bang malaking tao, para sabihin na stand down muna? O awat muna, wala mo nang aarestuhin. Kasi nagsalita ho ang Pangulo kagabi rin. Sa kanyang video, nilabas niya mismo na wala man lang walang order na arestuhin si Senator Bato. Kahit sino, walang order. Bakit pinasok nung unang araw? Napapatanong lang. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matino. Lapit lang niya, pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors. Director, sorry si Tony Velasquez po ito.
Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. Isang tanong din yun. Kaya minsan mapapatanong ka talaga, sino-sino ba talaga yung tinuturong pumasok? Ang pangit pa doon, nagkaroon po ng pung 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 pung. Meron pa mga ganung bagay. Yun ang nakakatakot. Kasi hindi na nila nirespeto ang Senado kung sino man ang tinutukoy dito na pumasok. Kasi merong video rito na kay Miss Amy na ang tinuturo ay membro daw ho. Ha? Oo, yung mga tauhan daw ho ni Direktor ang pumasok. Ang masaklap pa dito, sila daw po ang unang nagpaputok. Ay makikita nyo ho mamaya sa dulo, maya sa kalagitnaan ng ating video, kung ano yung naging eksena. Medyo i-blurred lang natin kasi bawal ho sa medyo maselan. Pero maririnig nyo lang ho yung boses. Pero yung video, lalabuan na lang natin. O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si Rick Veloso. Yun. Kung tinatanggi ni Director na kanino pang umaga yun, yun na, ibig sabihin, meron pa rin. Meron pa rin NBI doon. Siguro, napatanong lang itong mga galing na senador at yung mga Sergeant of Arms dyan, bakit andito pa ito? Meron naman palang pag-uusap na bawal. Ang sagot ni Director, kanina pa ho umaga yun. Nagkaroon ho ng hindi magandang bagay noong magagabi na. So, isang malaking palaisipan pa rin kung sino ba talaga ang nagutos. To check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. Si GM. Maaga pa po yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. ikwento nyo ano nangyari, ba't nagsigawan daw kayo? Ganito po, May actually, message ganito. ka pumapa. Actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin niyo yung mga agent niyo rito, pinuputokan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kami mga ahente dyan. Saan ho, pahuli niyo ho. Tapay na nga yung pahuli niyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job. Find out kung sino. So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Yun na po, yun ang aligasyon po sa amin. Oh. Yun na po. Kaya Hindi kailangan... muna kami tinanong. Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Hindi pa wala nila nga po alam. kami roon. Ganito, I cannot answer. Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. Wala. Wala Okay. po. Ayan maliwanag. Walang utos si Direktor. Ang problema, bakit may mga NBI? Kasi sabi dito sa video, merong mga nag-utos. Ipasok natin para hindi tayo malinlang. Oo. Hindi tayo malinlang. Baka mamaya, todo deny na dahil nagkaroon na ng bulilyaso. Kasi sinasabi dito sa video ni Ate Amy, nako, eto na. Daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Magandang gabi po mga minamahal kong Ayan na. Sino nagsabi niyan? Kapatid. Ngayon, siguro, nagkabistuhan na. Hindi natin alam kung ano yung totoong pakay. Kasi lalaban yung mga taga-Sergeant of Arms. Trabaho nila yan eh. Trabaho nila yan, ang mandato nila ay protektahan ng Senado. Wala silang pakialam. Basta Senado. Senador. Yun ang poprotektahan nila. Ito, sinabi mismo ng kapatid. Ano ngayon to? Baka naisip-isip na mabubulyaso tayo. Kailangan kong magsalita dito. Yan ang malaking palaisipan talaga sa atin. Bakit ngayon lumalabas? Pero ngayon lang to nangyayari, di ba? Pansinin nyo. Noong panahon ni Tatay Digong, wala namang maganto. Bigla kang lalabas at magsasalita ka. Pansinin nyo? Napapansin nyo? Di ba? At ngayon lang nangyari ito. Sa panahon niya. Kaya nakakawindang eh. Minsan,
sasabihin mo sa sarili mo, parang yung nangyari noon, parang nangyayari na ngayon eh. Parang repeat the history na. Wala na silang ano. Basta mga utos. Eh, ngayon, hindi gumana yung utos niya. Alam niyo bakit? Nakakatunog na yung mga tao nito na kaya niyang ilaglag. Di yung pagdating ng araw. Papansinin nyo? Napansin nyo? Ako, nakikita ko. Ngayon, todo dinay na sila ngayon. Tanggi-tanggi dito, tanggi doon. Kabayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Ayun na. Doon na lang. Doon na tayo magbase. Kayo na bahalang mag-analyze mabuti. Ito pa sabi ni Ate Aming. Kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, Paano ngayon to, boss, amo manager, Mr. Director? Ito, si Miss Amy Marcos, mismo nagsasabi na may nag-utos. Ngayon, palulutangin ito sa Senado, malamang. Pag humupa yung pag-uusap dito, iimbitahan to. Magkakantahan na ngayon dyan. Kung sino nag-utos. Magkakaalaman dito, for sure. Hindi naman palalampasin ito ng mga senador eh. Kasi naging pangit na ang imahe ng Senado na napapasok sila na parang madali silang i-penetrate. Buti na lang magagaling yung bagong Senate President. Pinakilos niya kagad yung mga tao dyan. Ganon ang mga dapat na Senate President. Hindi pababayaan, hindi iiwanan yung senador na naalanganin. siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Paano ngayon yan? Paano nyo ngayon may tatanggi yan? Napangalanan. At sabi sa video, NBI. Ito pa. Kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI kung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala. At pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang dakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Yun nga eh. Ang problema, wala. Buti na lang dumating din yung DILG secretary. So, may instruction din siya. Walang aarestuhin. So, maliwanag sa maliwanag naman eh, di ba? May instruction. Walang aarestuhin. Mayroon pang pag-uusap. Kaso nga lang, sino nag-utos niyan? Lalabas yan sa investigasyon kung gugustuhin lang nila. Kasi, hindi makakarating yan sa loob na yan kasi may nagsabi nga, nagpanggap daw eh. Na nagpanggap. So, ito yung video na medyo maselan.
baka mamaya sabihin nyo, bakit naka-blurred? Medyo ho talagang maselan. Balikan naman natin ang kaliwat ng tensyon sa Senado kanina mula nang maispatan si Senador Bato de la Rosa hanggang sa nagkaputukan na sa loob ng Senado. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Senate correspondent na si Mean Los Baños. We don't know bakit kami nandito sa dulo nito. Hindi ko alam, hindi ko alam na meron palang... Ay! Oh my Wala. God! Oh my God! May nagpaputok! Pumutok na. Ha? Saan galing yung putok? Galing loob. Wala naman sa hanay ng mga sundalo eh. Ang mga kapulisan, tignan nyo, nandito sa gilid. Ibig sabihin, nakita nila yun doon at pumutok na. Oh my God! Dalawa. Mayan, Mayan, magtago ka mag-ingat muna kayo. dyan. Mag-ingat kayo, Mayan. Tabi ka muna, Mayan. Oh my God! Nagkaputukan sa second floor ng Senado habang nakabantay kami sa posibilidad ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna yan ang aking live coverage para sa Frontline Pilipinas. Pinaatras at pinaaalis kaming mga taga-media. Napapaligiran din kami ng mga tauhan ng PNP at ng Office of Sergeant at Arms. Ilan sa kanila may hawak na baril at nakasuot pa ng bulletproof vest. Pinag-first kami! Pinag-first kami! Tapos mo, pagkaroon ng putukan. Yan yung ganap kahapon. Kasi kung hindi naman tawag doon, nakilala, may nagsabi ho na itong mga yan, nasa loob na. So yung pagtanggi at pag-deny, hindi natin alam kung ano yung katotohanan doon. Siyempre, i-deny na nila yan kasi nagkaroon na ng hindi magandang bagay, hindi magandang pangyayari, talagang kailangan nila i-deny. At kailangan nilang patunayan yan na hindi sila yon. Hindi niya tauhan yun. Dahil kung halimbawa mapatunayan na talagang tauhan niya yung nandun at kasama sa eksena, ang masakla pa, yun ang tinuturo na unang nagpa-pang-pang. Sigurado, kung hindi si Bak sa pwesto, talagang kaso ang abutin. Senado ang usapan na. Buti sana kung ordinaryong establishment lang eh. Di ba? Wala eh. Hindi na ginalang yung Senado. Naggawa pa ng mga kwentong ganito. Meron pa mga pang-pang-pang. 4 na senador, alam na umano ang nangyayari. Ibig sabihin, tinimbre na. Ang mangyayaring gulo. Kasi merong 4 na senador na nagtimbre kay Senator Alan Peter Cayetano na umalis na dahil magkakaroon nga ng ganyang bagay. Paano nila nalaman yan? Ayan ang malaking tanong. Dr. Amy Marcos, maganap ngayong araw dyan sa Senado. Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinahon na nagkakaupos pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam? Ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbo-kaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta at hinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman si siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat
sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman niyo? Ano na rin niyo putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit na yan nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information yun. po NBI and kasi dinay po ni Director Matibag. Hindi lang po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagdi-deny. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader, kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan. Hindi ko na maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Kakagulo pa rin kami rito. Yan na sinasabi natin. Ngayon, posible masibak dito si Kung halimbawa i-deny ito ng Pangulo na wala siyang kinalaman, walang order sa kanya, tapos mapatunayan na merong NBI nga na nakapasok. Sigurado. 'Di ba? Negligence of duty. Asan ka nung bakit may tao ka? 'Yun ang malaking katanungan Asan ka? Sige, sinabi niya, nandito ako sa fellowship. Ngayon, hindi mo alam na meron kang tao na nakapasok doon. Ayun na kasi, may video na dinideny niya na wala silang alam. Paano kung halimbawa yung Pangulo, dininay na, di ba? Tama, dininay na sa video. Ngayon, siyempre, ang taong bayan magagalit. Hindi sasabihin niyan, ano ba nangyari? Bakit ganito? Todo kayo deny. Ito ngayon, ang mangyayari dyan, kung sakasakali, pag umalma yung mga senador na naipit dyan sa Senate, siyempre magkakaroon ng investigasyon. Gagawa malamang ng paraan, sabi ni Aling Ledesma, itong Pangulo para masibak itong si Tibag-Tibag. Malamang yan. Siguro hindi rin na nagugustuhan yung mga galawan o hindi natin masabi. Diba? Baka mamaya talagang... Alam nyo kasi ang problema sa gobyerno, hindi na lang magtrabaho ng maayos. Bakit kailangan pang ganito? Wala pa namang order ng korte para arestuhin at walang order. Sabi sa video ng Pangulo, wala siyang ino-orderan at walang sino mang nag-order para arestuhin. Pero kasinungalingan niya lang sinabi naman ni Senador Amy na sino ang nag-utos. Sabi doon sa video, ang kanyang kapatid. Inutusan. Ayun ang masaklap. Dahil sa utos na yun, kahit ano daw mangyari, basta arestuhin si Senator Bato, wala silang, Kaso nga lang, bulilyaso. Tayo magagawa na bulilyaso, pumapalag. At siyempre, papalag talaga. Yung mga nandiyan sa Senate. Hindi naman parang bata lang yan. Siyempre, si Senador Bato, andyan din yung mga mista niyan. Diba? Lalabas at lalabas din ng mga mista niyan, for sure. Gantong maiipit siya. Saka merong mga, yung mga PMA na yan, meron niyang pagkakaintindihan. Hindi basta ganun. Daanin sa diplomasya. Ikaw ba, gusto mo ba, wala naman jurisdiction ng ICC, itatapong ka sa ICC. Di ba? Ganun lang kasimple. Yung TRO na hinihiling, yung sinasabi, kailangan. Sabi nga, within 72 hours, kailangan maghintay kayo. Hindi nakapaghintay, ayan. Ginawa ng kwento. Bulilaso nga, yan, todo deny na sila.
Senator Attorney Jimmy Bondok. Ito yung yung pag-uusap sa where's the warrant? Tinatanong niya dito. Asan ang warrant? Wala sila ata mapakita na warrant. Pumunta lang doon si Trililing at nagyabang-yabang na meron daw sa warrant ng ICC. Bakit hindi kaya pagbuntungan itong si Trililing na lagi na lang umiiksena? Where's the warrant, ma'am? We haven't seen a warrant. The walang DOJ is makita. invoking naman yung RA 9861. 9851, Sorry, yes. 9851 na Yeah. pwede raw There are no rules on surrender. There are no rules on surrender. International Tribunal. It is a legal belief, not just argument. It is a legal belief that there is a vacuum in that provision. Ang nakalagay kasi dyan pursuant to all applicable extradition laws and treaties, right? So wala pang laws on treaties or rules on surrender. Therefore, in dubio pro reo tayo. When in doubt, let's rule in favor of the accused. Wala pang rules on surrender. Meaning they cannot, on their own, just make up rules on surrender. Naintindihan Tingnan natin nyo? ang naging pahayag ni Attorney Jimmy Bondok na nasa Senado po kanina na maganap ang mga barilan at iba pang mga tagpo sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi lang po naniniwala. Napatunayan yan eh. Kasi magkakasama naman kami sa iisang lugar at wala naman silang ginawang any indication na meron silang intention na arestuhin si Bato. Sir, yung perceived NBI agents, may kinalaman po ba ito sa para kay Senator Bato? Or Paano naman pong hindi, di ba? Alam niyo po, as a lawyer, we're being very careful to show respect to the agencies of the government, right? Pero what are you supposed to how are we supposed to react? Nandun po kami, nagpuputukan, nagtatakbuhan po kami doon. Para po talagang war zone yung aming nadanasan. Tapos yung nakita pa naming mga footage and the few glimpses that we had, may mga NBI doon sa vest na suot nila. So, Kita nyo? Tapos i-deny pa. Mismo si Atty. Jimmy Bondok, nasaksihan na merong ngayon. Merong vest, may tatak. Aray mo, patay na to. Ngayon, for sure dyan, may lalabas naman na video yan eh. Na merong ang nakabest na ganun. Diba? Yari ngayon dito si Tibag-Tibag. Siya ang babalikan dito kasi dinanay na ng Pangulo. Wala ka nang magagawa diyan kasi Pangulo ng Pilipinas yan. Ngayon, si Tibag-Tibag, sasabihin lang, anong ginawa mo? Bakit sinuway mo yung utos ko? Pwede sabihin ng Pangulo yun eh. Kasi may nakita mga tao mo nandun at sinabihan na kita. Diba? Umalis na kayo dyan. O bakit andun pa yung tao mo? Aray mo. For sure, lalabas yung mga video na merong NBI nga doon. Malamang sa malamang yan, lalabas yan. Ang hirap lang kasi, wala naman palang instruction na arestuhin. Bakit andun pa yung mga tao? Bakit merong pumasok? Hindi naman pala kailangan doon. Hindi naman pala kayo kasali sa eksena ron. At meron na kayong agreement. Lalong-lalo na si Director. May agreement na sila ni SP Cayetano na wala mo nang aarestuhin. At sinabi ni Secretary Remulla na wala na mga arestuhin. Hindi aarestuhin si Senator Bato. At sinabi rin sa video ni Pangulo, na wala siyang utos, na walang nag-uutos na arestuhin si Senator Bato. Lumabas din ang papel. Katunayan, ang hiling na TRO. Pilit nilang pinasisinungalingan itong mga dimuhog na marami diyang reporter, maraming mga mainstream dyan, maraming bulager, na yung hiling ni Senator Bato na TRO, na-deny daw. Hindi ho na-deny. Ano po ang posisyon dito ng PDP Laban? Member po ng partido si Senator Bato de la Rosa. Opo, siya po ay hindi lamang miyembro kundi isang mataas na opisyal at member po ng Executive Committee. Actually po kanina, kaya hindi ko po nasagot kaagad ang telepono noong tumatawag po kayo sa akin, ay kausap ko po si Attorney Jimmy Bondok na isa rin pong ranking member ng PDP. Siya po ay naroon sa loob ng Senado kasama si Senator De La Rosa. At nilinaw ko lang po sa kanya kasi may mga kumakalat na mga balita
na wala daw pong inisyong TRO o itinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng TRO nitong kampo namin ni Senator De La Rosa. Nais ko pong sabihin sa ating mga kababayan na hindi po totoo yun. Yan po ay kasinungalingan. Wala pa pong desisyon ang Korte Suprema kung ibibigay o hindi ang TRO. Sa makatuwid bagay, wala pa pong denial. Ang sinabi lamang po ng Supreme Court, at ito'y nilinaw ko mismo sa mga tumatayong abogado ni Senator De La Rosa, na ang sinabi po ng Korte Suprema, unang-una, pinasagot po ang ating respondents. Yun pong pamahalaan natin. Within 72 hours, 3 days po, kailangang sumagot ang gobyerno. After that, sasagot ulit De La Rosa. Ngunit, very clear po sa order ng ating taas-taasang hukuman na this is without prejudice, o ibig sabihin ay hindi nangangahulugan na hindi maaring mag-issue ng TRO habang yung mga time periods na yon ay umaandar or anytime po ay mag-issue at wala pa pong pasya kung mag-i-issue o hindi. So yun po ang katotohanan. Kaya po masyadong maraming disinformation dito sa ating bayan. Yan. Kita mo? Yung mga bulager at yung mga bayarang stream, yan ang pinapakalat. Uminit ang eksena, pati yung mga, wala naman palang aarestuhin, pinainit nila. Ngayon, nangyari. Todo deny na. Dinayan na dito, dinayan na doon. Sino mabubuking dito bandang huli? Sino masisibak dito bandang huli? Malamang sa malamang. At yan, kung umabot ka sa video natin yan, dito na tayo sa shoutout segment natin. Shoutout kay Emelda Baguio. Shoutout ma'am. Dominador Rodriguez. Shoutout po. Venerado Doluvio. Shoutout po. Si Celia Nokum. Shoutout po sa inyo. Lamido Rods. Shoutout po sa inyo. Sahid. Shoutout. Mike Castillo. Shoutout po. Samuel Dalyon, shoutout po sa inyo. Paul Kamat, shoutout po. Wilma Romivis Mano, shoutout po sa inyo. Lokong Puloy TV, shoutout po sa inyo. Christian Samontanes, shoutout po. Edgar Sales, shoutout po sa inyo. Violeta Dator, shoutout po. Lilibet, shoutout po. Winnie Villegas, shoutout po. Josephine Acosta, shoutout po. Ador Abapo, shoutout po. Rohel Mabua, shoutout po sa inyo. Angie Arcibal, shoutout po sa inyo. Mikael Dunlop, shoutout po. Jose Atudilo, shoutout po. Granny, shoutout po. Starex Official, shoutout po sa inyo. Sancho Batak, shoutout po. Sani Lim, shoutout po sa inyo. Ana Fedoy Boy, shoutout po sa inyo. Rosemary, shoutout po sa inyo. Edward Enad, shoutout po sa inyo. Robostiano de la Cruz, shoutout po sa inyo. And Esni Pasmoho, shoutout po. KF, shoutout po. Ana Berlin, shoutout po sa inyo. Loverboy, shoutout po sa inyo. Rembert Lawa, shoutout po. Luz Biminda Montemayor, shoutout po sa inyo. Del Cunanan, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot ka sa ating video na yan, ang akin naman paglalambing po sa inyo, i-like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!